Muli, magandang hapon sa ating lahat at maraming salamat sa mga kasama natin dito sa Saliklinang. Para sa sesyong ito ngayong hapon, tayo ay magkakaroon ng maliit na ehersisyo na gagamitin natin bilang balangkas yung natalakay kaninang umaga doon sa video tungkol sa paggagawa ng papel pananaliksik. Pero dahil nga ang ating saliklinang ay mayroong tema at ang tema nito ay yung pagsasalin nga ng uh, historical fact checks at historical disinformation na pinapaksa nitong mga fact checks patungo sa isang papel pananaliksik na maaaring ipasa sa isang akademikong journal. Dito iikot yung mga halimbawa na tatalakayin ko. Katunayan, dalawang partikular na halimbawa ng artikulo nailimbag sa isang akademikong journal, yung ating bubusisiin, gagamitin natin bilang halimbawa at pagkukunan ng inspirasyon nang sa gayon, mamaya pag nagsimula na kayong mag-isip ng inyong mga paksa na pagmumulan ng inyong papel pananaliksik, hindi naman tayo starting from scratch, kumbaga. Kaya meron tayong tuntungan. Ay maganda na maghanap tayo ng halimbawa sa ating mga paligid para makita natin na posible itong gusto nating gawin. Siguro yung iba rin sa inyo rito nag-iisip paano ba makakagawa ng isang akademikong artikulo hinggil sa historical disinformation, historical revisionism, yung pagkalat ng maling impormasyon sa social media. May mga ganung klaseng artikulo ba? Di ba? Meron. Okay, marami. At ganun din, baka may mga nag-iisip, pero itong mga datos na pagkukunan natin, di ba? Halimbawa, mga Facebook posts o mga Twitter posts o mga YouTube videos, hindi naman yan kagaya ng mga batis pangkasaysayan, di ba? Na puro teksto ang nilalaman. Hindi naman yan parang transcript ng isang oral uh, interview na ginagawa usually ng mga sosyologo o di kaya yung mga questionnaires na ipinapasagot rin ng mga psikologo, psychologists. Di ba? So, hindi ito yung tradisyonal na uri ng datos na alam natin. Dahil alam nga natin na sa mundo ng social media, sa mundong online, napakadinamiko ng mga bagay-bagay. Maaring madaling palitan yung mga detalye, ma-edit, minsan nga nakakakita tayo ng mga malinaw na pagpapalsipika ng mga datos. So kung alam nating palsipikado yung mga datos, paano natin maisasalin itong mga quote-unquote datos na ito papunta sa isang klase ng papel na papasa sa isang akademikong journal. Okay? Yan ang mga bagay na ating pag-uusapan dito sa maigsing video na ito. At sa pagtatapos ng video na ito, ang aking hiling ay magsagawa tayo ng isang munting ehersisyo para naman hindi lang kayo nakikinig. Okay? Hindi lang ito basta tanggap lang kayo ng tanggap ng impormasyon, maaari nyo ring subukan. Kayo mismo ay gagawa ng bagay para pagsimulan nga ng inyong pananaliksik. Sige, punta na tayo doon sa ating unang halimbawa. Gusto ko lang linawin na yung dalawang halimbawa rito ay, pasensya na, medyo buhat bangko, parehong nalimbag doon sa journal kung saan ako nagsisilbi bilang punong patnugot. Okay, natalakay ko na to doon sa naunang video. Ito ay ang journal na Philippine Studies, Historical and Ethnographic Viewpoints na inililimbag ng Pamantasang Ateneo de Manila. Okay? At yung una doon sa dalawang halimbawa na tatalakayin ko ay isinulat ni Oscar Tantoco Cerquiña Jr. na isang profesor napakahusay mula sa UP Diliman. Ang pamagat ng kanyang artikulo ay The Living, the Virtual, and the Dead. Philippine Political Figures in Online Spaces. Tingnan natin yung abstract niya. Pasadahan lang natin ng mabilis. Sabi ni Cerquiña rito, this article examines
digital images used during the 2016 Philippine national elections that played Vice Presidential candidates Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Maria Leonor Leni Robredo side by side with images of Ferdinand Marcos and Corazon Aquino respectively. It demonstrates how social networking sites enabled the apparitions of dead political figures whose life stories were deployed for campaign propaganda and political branding. These images were used to profane or sanctify leaders, contrive or rectify popular perceptions, and spawn or shun rhetorical enterprises. These political hauntings may decenter, if not totally change, traditional ways of engaging politics, choosing leaders, and writing histories. Sa makatuwid, itong artikulo ni Sir Kinya ay umiinog sa isang partikular na uri ng digital media. At ano yan? Mga imahe, mga larawan na umiikot-ikot sa mga tinagurian nga nating social networking sites gaya halimbawa ng Facebook at Twitter. At kapag pinasadahan natin yung kabuuan ng artikulo ni Sir Kinya, lumalabas rito yung halaga ng tinatawag niyang necropolitics. Kasi nga, madalas sa mga nakikita ni Sir Kinya na mga uri ng imahe, pinagtatambal, pinagdidikit yung imahe ng isang kandidato na nung panahong ito, 2016 vice presidential elections, magkalaban si Bongbong Marcos at si Leni Robredo. Okay? At nakikita nga niya na madalas ipinagtatabi, ipinagtatambal yung imahe ng kandidato at isang namayapang political na personalidad. Nabanggit kanina na sa kaso ni Leni Robredo, palagi siyang naitatabi sa imahe ng yumaong Pangulong Corazon Aquino at sa kaso naman ni Bongbong, laging naikakabit doon sa imahe ng kanyang yumaong ama na si Ferdinand Marcos Sr. Okay. At dito, ipinapakita ni Sir Kinya kung papaano sabihin na natin, pwedeng maisalin. Okay, pwedeng maisalin yung mga iba't ibang datos na imahe, okay? Images as data. Papaano sila maaaring magamit, 'di ba? At pagminahan ng impormasyon na eventually maisasalin rin natin sa isang artikulo gaya nga nitong na isagawa ni Sir Kinya. Tingnan natin, isa-isahin natin yung mga halimbawa niyan. So dito sa artikulo ni Sir Kinya na tinalakay niya sa panimula yung nosyon ng necropolitics, tapos dito sa bandang gitna doon sa pagpapaliwanag niya ng konteksto, pinaliwanag niya ano ba yung konteksto noong eleksyon ng 2016, sino-sino yung mga personalidad na nandito, ano-ano yung mga partido na kinakatawan nila. Okay? At nasa ang bahagi na ba ng kasaysayan okay, itong 2016 national elections. Tapos ito na. Okay, papasok na tayo dito sa ikatlong seksyon ng kanyang artikulo. Nilagyan niya ito ng pamagat na online resurrections, digital reincarnations kasi nga gusto niyang palitawin okay, kung papaano na yung mundong online okay, ay maaaring makitaan ng muling pagkabuhay okay, ng mga patay na personalidad. Apparently, okay, ito yung argumento ni Sir Kinya, diba? Napakalaki ng papel na ginagampanan ng mga yumaong personalidad. Meron pa rin capital, political capital na matatap, okay? Mapapakinabangan ng mga tumatakbong kandidato kung ikakabit nila yung kanilang sarili doon sa mga yumaong personalidad at gagawa ng kwento. Paano sila naging konektado sa isa't isa. Ngayon, paano napalitaw ni Sir Kinya yung ganyang klaseng argumento? Paano niya anong batayan ng ganyang klaseng thesis? Well, ang gagawin niya ay yun na nga, magpapakita ng iba't ibang mga halimbawa nitong mga larawang ito. Okay, so makikita natin, yun na nga, yung mga larawan halimbawa ni
Bongbong Marcos, ng kanyang yumaong ama na litaw naman yan noong 2016 elections. Kung naaalala nyo pa yung eleksyon nung halalan ng 2016, palaging pinalilitaw, diba? Yung imahe ng namayapang Ferdinand Marcos Sr. katabi ng kanyang anak. At kung tutuusin nga, pati sa 2022 elections, ganun din yung estratehiya ng ginawa. Okay, isa pang estratehiya na ginamit dito muli yung larawan ng mas bata pang Bongbong na kumbaga nakakakuha ng iyong simpatya. Sino ba naman ang hindi matutuwa doon sa makita ang isang larawan ng isang ama na proud doon sa kanyang anak, o larawan ng isang anak na malapit doon sa kanyang ama? Pangkuha rin yan ng simpatya na eventually pangkuha rin ng mga boto. Tapos, meron ding mga kumakalat na larawan na hindi talaga sila magkatabi, okay? Pinagtambal lang sa pamamagitan ng digital addition, o digital superimposition, okay? O Photoshop, o yung mga minsan yung mga napakadaling software na makikita natin madalas ginagamit sa internet o kahit sa simpleng computer lang. So ito halimbawa, yung mas matanda ng Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itinabi doon sa official portrait ni Ferdinand Marcos Sr. Okay? So ganyang klaseng mga imahe yung lumalabas. Tapos sa kaso naman ni Leni Robredo, ganun din yung taktika. Kung saan ito makikita natin doon sa mismong Facebook page, Facebook post ni Leni Robredo. At kapag pinansin nga natin yung petsa, yung petsa ay February 24, na alam rin natin na yan ay may malaking kaugnayan doon sa isang napakahalagang pangyayari sa kasaysayan, at yun ay ang EDSA People Power. Ano naman yung kwento dito sa mga larawang kumakalat na bahagi ng kampanya ni Leni Robredo? Kung doon sa mga larawan ginamit ng kampanya ni Bongbong Marcos, ang talagang binigyang diin doon ay yung relasyon ng anak sa ama. Dito, hindi naman po pwede kasi hindi naman nanay ni Leni Robredo si Cory Aquino. Pero ang binigyang diin ay yung pagkakapareho nila ng circumstances, circumstansya, na una, pareho silang byuda, 'di ba? At yung pagiging byuda nila ay malinaw na konektado doon sa buhay politika. Pamilyar naman siguro tayo na si Cory Aquino ay byuda ng yumaong dating senador na si Ninoy Aquino. Sa kabilang banda, si Leni Robredo naman ay byuda ng yumaong dating DILG secretary na si Jesse Robredo. Ba? Tapos, dahil sila ay parehong byuda, dinagdagan din na sila ay parabang hindi talaga kumbinsidong tumakbo, 'di ba? Wala talaga sa radar nila na pumasok sa politika, 'di ba? Hindi talaga sila ganap na politiko in the classic sense, pero na puwersa sila dala na lang ng sirkumstansya dahil sa pagkamatay ng kanilang mga asawa, napilitan sila na pumasok doon sa politika. So panibago na namang uri yan ng pagkakapareho. Tingin ko, higit pa sa lahat ng mga iyan, okay, maliban pa dyan, at tingin ko higit pa, ay yung pagkakaparehong idinidiin ni Leni Robredo na sila ay parehong kumakatawan sa demokrasya. Ba? Nasa kaso, halimbawa, ni Cory Aquino, siya ay tumakbo laban sa dating diktador na si Ferdinand Marcos Sr. At hindi naman kaila sa atin na noong 2016, ito naman yung punto talaga ng papel, sino yung pangunahing kalaban, sino actually frontrunner sa simula noong eleksyon para sa 2016. Diba? Yun ay si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na anak nung naunang diktador. So patong-patong itong mga pagkakaparehong yan, at yun yung ginagamit ng kampanya ni Leni Robredo para yung mga larawang ipakakalat ay hindi lang basta larawan. Hindi lang sila basta image recall, di ba? O name recall.
ito ay ginagawan din ng kwento. Diba? Hindi sapat na magpakalat ka na yun lang yung mukha mo, nakasalampak sa lahat ng Facebook posts. Kung walang kwento ang iyong mga larawan, wala ring silbi yan sa mundo ng social media. At malinaw na alam nung mga campaign managers ng parehong Bongbong Marcos at Leni Robredo yung halaga ng paggagawa ng mga naratibong ito. Sa kaso ng naratibo ni Leni Robredo, ang malinaw na naratibo sa kanya, yun nga, naratibo ng isang byuda, ng isang huwarang politiko na yumao, na pilitang tumakbo, pero doon sa pagkakapilit sa kanyang tumakbo, ang naging kaharap niya ay isang diktador o anak noong yumaong diktador. Diba? May pulidong kwento. Meron kang cast of characters. Ganun din naman sa kaso ni Ferdinand Bongbong Marcos Sr. Ang kwento niya, 'di ba? Ako ay isang anak na merong isang butihing ama, meron kaming malapit na relasyon at ang aking pagtakbo ay walang iba kundi pagpapatuloy noong naiwang legasiya, kung may tuturing man tayong legasiya, doon sa nagawa na dati kay ng yumaong ama na si Ferdinand Marcos Sr. So ito yung mga naratibong gustong ipalitaw ng mga larawang ito. At tingin ko naman klaro yung ginawa ni Oscar Cerquina dito sa kanyang artikulo. Malinaw sa kanya na yung mga sinusuri niyang imahe ay hindi lang basta po pwedeng tignan bilang imahe. Diba? Kailangan alamin ano yung naratibong gusto nilang ikwento. Ngayon, sa pag-usad ng artikulo ni Cerquina, may iba pa siyang mga tema na nakikita at gustong busisiin. So dito halimbawa sa kaso ng section na ito na civic engagements and media activisms, mapapalitaw rin dito kung ano-ano yung mga uri ng pagkilos na namumobilisa nitong mga naratibo na binanggit nila. So syempre, doon sa pagpapalitaw ni Marcos noong ugnayan niya at ng kanyang ama na ang kanyang essentially campaign branding ay pagpapatuloy nung mga nasimulan ng yumaong diktador, hindi rin talaga malayo dito yung pagkilos naman ng mga kontra kay Marcos, yung mga anti-Marcos supporter na ito pala, nang babalik na naman yung apelidong Marcos. So mabubuhay muli yung slogan at yung naratibo ng never again. Pinatalasik na natin si Marcos, bakit natin kailangang hayaang bumalik ito? Diba? Huwag na nating hayaang makabalik yan. So never again. Diba? Ang ganda nga ng pagkakagamit nitong larawang ito kung saan yung bust ni Marcos na pinasabog eventually, makikita natin doon sa pangalawang panel, ay mapapalitan ng isang bagong muka na si Bongbong Marcos. So kumbaga, kung gagawa natin yung ng kwento, itong digital poster na ito, pinasabog na ng sambayanan yung muka ng diktador. Bakit pa nating kinakailangang, 'di ba, bumalik doon sa Marcos na iyan? Hindi na kinakailangan, never again. Ayan. Ganun rin dito, essentially pareho lang. Ba yung poster ni Ferdinand Marcos Jr., 'di ba, na para bang tinunit at tila baga yung pagkakapunit niya na nailantad yung nakatagong larawan. Diba? At ano nung nakatagong larawan doon? Diba? Na ito ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos Sr. din. Na para ba ang sinasabi niya, kahit na mukhang bago yan, diba? Pero pag sinuri natin kung anong nasa ilalim, iisang muka lang yan. At yan ay ang muka ng diktadura. Ganon din yung makikita natin sa iba pang mga uri ng propaganda na nakadirekta laban kay Marcos. So sa kaso ng pagsasaliksik hinggil sa online disinformation, tandaan natin na hindi lang naman tayo naghahanap ng online content na pabor sa isang kandidato o na ginagamit officially ng campaign team ng isang kandidato. Pwede rin nating gamitin bilang paksa, di ba? Yung mga campaign propaganda
laban sa isang partikular na kandidato. So dito tingnan natin sa isang larawang ito, lumalabas yung parehong muka, di ba? Talagang gusto lang i-highlight yung pagiging pareho ni Ferdinand Marcos Sr. at ni Ferdinand Marcos Jr. At kung pareho sila ng muka, baka pareho rin sila ng magiging pagkilos. Diba? Kung saan, sa kaso ng Marcos Sr., ang daming mga kontrobersya, Jabida Massacre, yung iba't ibang mga ginawa laban sa mga Moro, at kung ano-ano pang mga human rights abuses na baka ito ba ay mauulit sa ilalim ng panunungkulan ng isang Bongbong Marcos kung siya ay mahalal sa isang national position. Yun yung mga naging pagsusuri ni Oscar Sertiña. So ito yung konklusyon ni Sertiña sa kanyang artikulo. Pasadahan lang natin ng mabilis. Sabi niya, if Marcos and Aquino come across to the voting public as if they never left the world, diba? Para bang hindi sila namatay. Diba? Si Ferdinand Marcos Sr. at si Corazon Aquino. Sabi ni Sertiña, it is because they remain symbolically undead or unburied within our midst. Diba? So ang ganda-ganda ng konklusyon ni Sertiña. Diba? Sa simpleng pagsisiyasat lamang, pagsusuri ng mga larawan, diba? At yung pagsasali nila, pagka-translate ng mga images into words. Yan ang tungkulin natin bilang mga mananaliksik hinggil sa social media, sa disinformasyon. Madalas, ang nakukuha nating data sa ating data gathering, usually hindi text Madalas yan, images or di kaya videos. Ang tungkulin ngayon natin ay isalin ano yung tekstong gustong sabihin ng mga larawang ito. Gaya halimbawa, balikan lang natin itong napakagandang poster na ito ng Never Again. Pag sinuri natin yung poster na yan, wala masyadong salita Meron lang, Never Again, No to Bongbong Marcos for Vice President. Pero pag siniyasat natin yung iba't ibang mga detalye, 'di ba? Na yung halaga noong napunit na poster, yung halaga na para bang superimposition na parang hindi talaga magkaibang larawan kundi magkapatong lang at halos pareho ng profile, 'di ba? Yung buka ng bibig ni Ferdinand Marcos, yung talim ng mata ni Ferdinand Marcos Sr., yan yung mga elemento na hinihingi sa atin bilang mga mananaliksik. Paano natin isasalin yung ganyang klaseng mga visual elements, mga elementong visual sa mga data na makukuha natin online, paano natin ngayon sila isasalin sa teksto nang sa gayon ay maging tawag ito uri ng datos na papasok sa isang tradisyonal na journal article. So trabaho natin yan, maging mapanuri. Siya sa atin talaga bawat piraso ng visual imagery, ng visual elements, yung mga superimposition, halimbawa, o yung pagtatabi, 'di ba? Yung juxtaposition, ayan, isa pa yan sa mga magagandang punto. At kanina naman nakita natin yung halaga ng juxtaposition. Sino yung pinagtatabi, sino yung pinaghihiwalay, sino yung pinagmumukang magkamuka, sino yung pinagmumukang magkaiba, bakit may mga partikular na imahe na minsan feeling mo distorted, talaga bang sinadya na ganyan siya kapangit o talaga bang sinadya na ganyan siya kapogi o kaganda. Halimbawa, kanina nakita natin sa isang larawan, bakit kaya pinili yung batang Bongbong Marcos, 'di ba? Madalas nakikita pa rin yung mukha niya. Anong halaga noong pagpili noong batang Bongbong Marcos Jr. kumpara doon sa Bongbong Marcos na mas matanda, 'di ba? May lahat ng mga bagay na 'yan ay mahalaga sa visual analysis. Tungkulin ngayon natin bilang mga mananaliksik na pira-pirasuhin, i-dissect, 'di ba? I-deconstruct itong mga elementong ito at isalin papunta sa teksto nang sa gayon ma-mobilize para sa isang journal article. So, ayan. So, ano pa pang mga halimbawa? O, ito, makikita natin, no? Ayan, mga kasalanan ng mag-ama. Na dito naman, kung kumpara doon sa nakita natin larawan kanina, yung Bongbong ay mas bata, 'di ba? Parang musmos na bata. Dito, ang makikita natin Bongbong na mas matanda. At tingin ko alam natin ang dahilan bakit ito yung pinili nitong anti-Marcos propaganda na ito. Kasi nga
'Di ba? Yung propaganda ng Marcos camp ay palitawin na si Bongbong ay batang-bata pa nung panahon ng diktadurang Marcos. 'Di ba? Ang linya nga nung panahon ng kampanya ay hindi kasalanan ng ama, ay hindi kasalanan ng anak, ang kasalanan ng ama. 'Di ba? Pero dito, pag pinansin natin itong mga posters na ito, nung panahon ng martial law, si Bongbong ay hindi na bata. 'Di ba? Magtanda na siya. 'Di ba? In fact, ito nga, nanunumpa na para sa isang posisyon sa politika. Paano mo masasabing wala siyang kamuwang-muwang sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga krimen, sa lahat ng mga pinatay, dinakip at tinanggalan ng karapatang pantao noong panahon ng diktadura. So ganitong uri ng pagsusuri ang inaasahan ko na mapapalitaw natin sa ating mga pipiliing uring pananaliksik. Okay? At syempre, dahil tayo ay nagsasaliksik, diba, hindi sapat na titignan lang natin, babasahin lang natin yung argumento ng mga binabasa nating related literature. Diba? Importante rin na tignan natin ano yung mga sinangguni nilang mga bati. So, importante tignan yung mga references nila kasi yung mga references ni Sir Kinya, yan din yung mga babalikan natin para mailantad yung mga nauna ng mga pananaliksik hinggil sa parehong paksang ito. Di ba? At malay natin, baka pag binalikan natin yung mga sinuring sanggunian ni Sir Kinya, may makuha rin tayong bagong impormasyon na makatutulong doon sa ating sariling pananaliksik. Sige. So ito yung ganyang karami. Okay? Tandaan natin sa mga papel ng papel pananaliksik na ililimbag sa mga journal articles, madalas talagang mababusisi, maraming mga sanggunian ang ginagamit, hindi sapat yung 10 lang o 20, 'di ba? Talagang palawakin at palawakin. Diba? Yan ang trabaho ng pananaliksik. Hindi ka dapat kontento na ilang piraso lamang ng sources ng batis ang ginagamit mo. Diba? Paramihin natin sapagkat habang dumadami, mas lumiliit din yung tsansa na meron tayong mali, na meron tayong nakakalimutan doon sa ating pagsusuri. Ayan. So nakita na natin yung unang halimbawa, yung artikulo ni Oscar Cerquiña. Ngayon naman, pasok tayo doon sa pangalawang halimbawa para sa video na ito. At dito, muli, ito nga ay isa pang artikulo na inilimbag sa journal na Philippine Studies, Historical and Ethnographic Viewpoints. Ito naman ay artikulo na isinulat ni Victor Felipe Bautista. Muli, isa na namang profesor mula sa UP Diliman at napakabata, pero kahit bata pa lang si Vic Bautista ay hinahangaan ko na siya dahil sa husay ng kanyang mga argumento at yung pagiging unique ng kanyang analysis. Sige, ano yung pamagat ng kanyang artikulo? Sabi niya, ito ay The Pervert's Guide to Historical Revisionism. O pamagat pa lang talaga, kuwang-kuha na kaagad ng iyong atensyon. Pervert's Guide. Saan ang galing nga? Bakit ganyan ang pamagat niya? Ang subtitle ay Traversing the Marcos Fantasy. Okay, so may pervert na, may fantasy pa. Ano ang paksa kaya nitong artikulo ng sanaysay ni Victor Bautista? Basahin natin ang kanyang abstract. So this article argues that historical revisionism, so ito malinaw yung paksa, historical revisionism is constituted by the Marcos fantasy, which 1. generates jouissance or pleasure, and 2. shields Marcos apologists and supporters from the traumatic real through narrativization, the concealment of lack and displacement. This fantasy can be dialectically undermined by pushing Marcos apologists and supporters to fully identify with their desire. Although many critiques of such distortions validly tackle factual inconsistencies, they ultimately miss the fantasy by which these perversions are framed. Hence, the article attempts a way out of this impasse by employing Zizekian philosophy. So, si Slavoj Zizek, yung ginagamit niya na nabalangkas para suriin itong mga datos na kinalap niya. So, Zizekian philosophy and psychoanalysis. A mapping of this perversion's historical origins and gesturing toward the necessity of a new political alternative. Right? So dito sa kasong ito, lumilitaw yung halaga hindi lang noong pagsusuri ng content, right? Pagsusuri ng anong pantasya
'di ba? Ang bumabalot dito sa mga naniniwala sa historical revisionism. Pero sabi ni Bautista, hindi lang sapat 'yan. Okay, kinakailangang yung pagsusuring iyan ay magkaroon ng implikasyon. Diba? Implikasyon saan? Diba? Implikasyon dun sa kung papaano, 'di ba, matutugunan itong pantasyang ito. Paano mapasuzubalian, 'di ba, ang kanilang pantasya. Sabi ni Bautista, this fantasy can be dialectically undermined. Okay, po pwede nating pahinain itong pantasyang ito kung sila ay ipupush natin, itutulak natin itong mga Marcos apologists, 'di ba, para kumprontahin, diba, yung kanilang mismong mga pantasya. Ano bang gusto niyo talagang mangyari? Diba, yun ang sinasabi ni Bautista dito. Sige. Puntahan na natin yung mismong laman ng kanyang artikulo. Ano bang pantasyang pinag-uusapan natin dito? Well, malinaw dito kay Bautista na ang kanyang paksa, di ba, ay yung mga iba't ibang naratibo na nagpapakita ng mga kung ano-anong kwento na dinadakila yung pangalang Marcos. Diba? So kung doon sa naunang artikulo ni Sir King tinatalakay yung mga imahe at kung paano namumubulisa yung mga imahe para sa politikal na ganansya. Dito naman ay iba. Diba? Ang ginagamit dito ay yung mga video, di ba, na nagpapakalat ng lantarang kamalian. Diba? Lantarang historical distortion. Pero kahit lantarang historical distortion yan, ang daming mga nahuhumaling, ang daming mga nakikipantasya dito sa mga gawa-gawang kwento ng mga kung sino-sinong mga YouTuber, vlogger at kung ano-ano pa, diba? So isa sa mga ginamit niya rito, may mga tinignan siya rito, mga iba't ibang mga mga uri ng video at YouTube channels. So may mga tinignan siya dito na yung mga YouTube video creator gaya halimbawa ni Baron Butchokoy, kung naalala niyo yung kasikatan ni Pinoy Monkey Pride noong sa panahon ng YouTube, kung saan dito kumakalat talaga yung mga iba't ibang video tungkol sa Royal Kingdom of Maharlikan at syempre yung hindi mamatay-matay na Taliano Gold. So ito yung mga sinuri niya, yung mga hidden truths daw, ika nga nila, na ito ay mga bagay na dahilan daw kung bakit kinakailangang mahalal sila Marcos, kasi pag sila ay nahalal, ba sila ay eventually magpapakalat noong mga nung mga ginto na meron sila. So babanggitin dito yung si Rio, 'di ba? Ayun, kung naalala niyo pa ba si Rio na 'yan? Si Mr. Rio. Ano 'yan? Napakatalamak nitong mga pagpapakalat ng mga walang basehan na mga kwento. Pero kahit walang basehan, grabe ang popularidad ng mga video iyan. So paano sinuri ito paano ito sinuri ni Bautista? Kaya muli, gaya ng ginawa natin o naipakita natin doon sa naunang halimbawa, itong mga tinitingnan natin dito usually ay hindi talaga teksto. Diba? Kung nauna, puro imahe, ngayon naman ay audiovisual. Diba? Sa isang banda parang may teksto kasi kung ilalagay mo sa transcript, diba, teksto na yan. Pero hindi talaga siya sapat na teksto lamang diba? Kasi sa video, sa audiovisual na presentasyon, pag sinuri mo lamang yung transcript na wala yung video, marami kang mga mamimiss, marami kang ma-filter out na uri ng impormasyon na maganda sana na ilagay, 'di ba? Yung mga ginamit na imahe, yung tunog din, 'di ba? Mahalagang mga elemento iyan na nagbi-build up ng naratibo sa mga tao. At para kay Bautista, ang pinakamagandang balangkas para mapalitaw nga yung mga naratibong iyan ay yung balangkas ni Slavoj Žižek, na sabi niya, Žižekian Critique of Ideology and Fantasy. Ngayon, hindi ko na siguro tatalakayin pa kasi ako rin, aminado, hindi rin ako ganun ka pamilyar sa filosofiya ni Žižek. Siguro, kanya-kanya lang tayong aral dyan. Mauubos oras sa atin kung pag-uusapan natin itong filosofiyang ito na napakakomplikado. Pero sa simpleng salita, okay, ang gusto ko lamang sabihin dito ay pwede tayong kumuha ng mga balangkas, 'di ba? Mula sa mga dayuhang pilosopo. At sa kabilang banda, pwede rin tayong bumuo ng sarili nating mga balangkas. Hindi naman tayo kinakailangan magpatali
sa isang halimbawa sa isang popular na pilosopo o yung parang yung flavor of the month nitong mga nakalipas na 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 buwan o ng taon, 'di ba? Hindi tayo kailangan magpatali sa mga sa mga in okay na pilosopo na napaka-popular. Pwede naman tayo maghanap sa lokal. May mga pilosopo naman dito sa Pilipinas. O pwedeng gumawa rin tayo ng sarili nating balangkas. Hindi naman wala namang masama sa ganung klaseng bagay, 'di ba? Pero kung pamilyar kayo halimbawa kay Jose o kay Marx o kay kung sino pa man, isang feministang pilosopo, pwede niyong gawin itong ganitong klaseng paglalapat ng mga pagsusuri. So ang ginawa dito ni Bautista ay diba, tignan ano yung revisionistang naratibo ng mga Marcos. Anong klaseng mga kumbaga tema yung lumilitaw. At ito naman usually yung ginagamit nung mga nagsusuri ng mga video, 'di ba? Ano yung usual na ano yung mga typical na claims na lumalabas sa mga video ngayon? Ano yung mga pagkakapareho, 'di ba, na nagdudugtong-dugtong dito sa mga video na ito? Ano yung mga paglalarawan sa mga Marcos, yung palaging naha-highlight sa mga video na ito? At kapag sinuri natin yung mga pagkakapare-parehong yan, lumalabas, 'di ba? Kung ano yung gustong naratibo, anong gustong kwentong palitawin nitong mga video na ito. So halimbawa, 'di ba, yung paggigiit, 'di ba, noong Maharlikan priesthood, kung iisipin natin, hindi naman ganun kaimportante yung historical accuracy. Kasi in the first place, hindi naman talaga accurate itong mga kwentong ito. Wala talagang basehan. Di ba? Kahit maghanap kayo ng kahit na anong matinong historical textbook, wala kayong makikita dito sa sinasabi nilang Maharlikan priesthood na di umano ay, di ba, yung ugat na pinanggagalingan ng mga Marcos. Pero yun nga yung punto. Sinasabi dito ni Bautista na sekundarya na lamang yung historical accuracy ng mga kwentong kumakalat sa YouTube. So ano yung primaryang konsiderasyon? Ang primaryang konsiderasyon dito ay anong klaseng imahe ni Marcos yung gusto nilang palitawin sa pamamagitan ng Talyano, sa pamamagitan ng Maharlikan. Ito yung mga lumilitaw. So halimbawa, dito makikita natin doon sa paggigiit ng Maharlikan priesthood at nakalagay na nga dito all caps. Para bang ang pinapalabas ng mga YouTuber, pro Marcos na YouTuber ay kung nung unang panahon, 'di ba, ay mayroong gantong Maharlikan civilization na hindi pa nasasakop ng mga Kastila pero nagpakita na ng sibilisasyon. At kung si Marcos ay nagmumula dito sa mahabang linya na ito ng mga dakilang Pilipino, anong sinasabi niyan? Sinasabi nito na si Marcos ay magpapadakila muli sa lahing Pilipino. Diba? Na para bang yung slogan dati ni Donald Trump, 'di ba, na this nation will be great again. Diba? So, at yung mga ganyang klaseng slogan, yung ganyang klaseng mga motto, ito yung bumibingwit ng mga botante. 'Di ba, ng mga supporters. 'Di ba? Isipin natin na ang mga botante rin naman ay uh, hindi naman sila masyadong interesado doon sa historical accuracy. Pag pinakita ba yung YouTube video na yan, ang tendensiya mo ba ay ipakita, maghanap ka ng textbook, maghanap ka ng journal articles, ipakita mo sa kanila yung verified facts? Hindi masyadong importante yung facts eh. Ang mas importante ay ano yung talab doon sa pakiramdam ng mga tao. Diba? What feelings are being, diba, are being evoked by these videos? At paano kumo-connect yung Marcos campaign doon sa hangarin ng mga botante? Na kung ikaw ay botante at sawang-sawa ka na sa pagiging third world country ng Pilipinas, sa pagiging mahirap ng Pilipinas, hindi ba nakakapukaw ng isipan, hindi ba nakakakuha ng pansin yung ganitong klaseng kwento na meron palang dating ganitong dakilang lipi, meron palang ganitong dakilang lahi nung panahong hindi pa tayo sinasakop ng mga Kastila, at konektado pala dito yung mga Marcos, at yung mga Marcos ang muling magpapabangon, 'di ba, doon sa nalibing
na kadakilaan ng mga Pilipino. O, di ba? Ang gandang kwento. Ang ganda, di ba? Makakakuha ka ng simpatya. Eventually, makakakuha ka ng boto. Tandaan natin, ang punto naman talaga nito ay pagkuha ng boto, hindi historical accuracy. Kaya bilang mga mananaliksik, mahalaga sa atin itong mga ganitong klaseng punto. Hindi tayo basta nagfa-fact check. Oo, mahalaga ang fact check. 'Di ba mahalagang ipunto na mali yan, walang kinalaman, walang kaugnayan yan sa kasaysayan, walang historical source na magpapatunay dito sa Taliano Gold, sa Maharlican priesthood. Pero wag rin nating kalilimutan yung halaga ng naratibo na gusto nilang iparating, nung mga pakiramdam na gusto nilang makuha sa mga manunood, sa mga mambabasa. At bilang mga mananaliksik, responsibilidad natin na himayin yung mga content na ito, yung mga pictures, yung mga posts, yung mga YouTube videos, yung mga channel, himayin, 'di ba? I-deconstruct at ipakita na ito yung moral of the story na gusto nilang sabihin. Pero pag na-deconstruct na yan, mapapakita natin na walang kakwenta-kwenta yung moral of the story na yan kasi hindi ito tumutugma sa katotohanan. Diba? Advertisement lang yan. At hindi sa lahat ng pagkakataon ng advertisement ay nagsasabi ng totoo. So yan ang tungkulin natin bilang mga mananaliksik. Okay? So ganun din, palalalimin pa ni Bautista yung kanyang pagsusuri dito sa iba't iba pang mga seksyon. Sabi niya dito yung relasyon halimbawa ng mga tagapanood at ni Marcos Sr. na para bang may ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Pero medyo theoretical na yan at ayoko nang puntahan pa yan dahil una, hindi rin ako eksperto. Pangalawa, mauubos yung ating oras para sa video na ito. Okay? So yan yung mga sinuri pa niya. Muli, babalik siya doon sa mga video ni Mr. Rio, yung iba't iba pang mga historical distortions, yung Maharlican priesthood at kung ano-ano pa. At ganun din, critical na maalantad rin natin kung paano ginamit yung mga YouTube videos na ito, yung mga YouTube creators na ito, kung paano hindi lang sila basta nagsalita bilang mga pro-Marcos supporters, kundi nagsalita rin sila bilang mga anti, 'di ba, dilawan na uri ng propagandista. So sina Butchokoy, sina Rio, alam naman natin kung paano na-mobilize ang mga yan para siraan yung mga tinagurian nilang dilawan. 'Di ba napaka-effective noong dilawan plot, 'di ba? Hanggang ngayon nga ginagamit pa rin yung taguri, yung pejorative term na dilawan para agad-agad matapos yung diskurso. Kaya mo sinasabi yan tungkol kay Duterte kasi dilawan ka. Diba? Kaya kayo critical kay Marcos kasi dilawan ka. O di tapos na yung usapan, imbis na umusad yung debate, tapos kaagad yung debate na walang umuusad. Diba? At kapag walang umuusad na debate, sino nananalo? Di syempre, nasa kapangyarihan. Kaya, yun nga, responsibilidad rin natin ito bilang mga mananaliksik na palitawin yung ganitong klaseng mga ikot ng lohika, yung ganitong klaseng mga ikot ng retorika para eventually, 'di ba, mas mulat tayo kung papaano pakitunguhan yung ganitong uri ng propaganda. Ayan. So, mahaba pang diskusyon yan. Siyempre, yung issue ng bagong lipunan, dahil nga ang bagong lipunan ay yung slogan ng rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. At hindi katakataka na, 'di ba, parang nabuhay siya muli sa panahon ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman. Mula sa bagong lipunan papunta sa babangong muli, 'di ba? Hindi lang kung iisipin natin napakahusay eh. Napakahusay ng branding. Obviously hindi ako Marcos apologist. Ayoko kay Bongbong Marcos, pero we have to give credit where it's due. Yung konsepto ng babangong muli, ang husay ng branding niya, napakasimple. Napakasimple. Nandun yung BBM, babangong muli, nakukuha niya yung koneksyon mula sa bagong lipunan
papunta doon sa bagong naratibo na babangong muli yung ang ano yung ang salitang babangon ay 'di ba katunog niya yung bago eh. Kahit na pag inisip natin hindi naman bago si Marcos, katunayan nga in reality pagre-recycle siya ng tinapon ng rehimen, pero ang branding nila hindi bago to, 'di ba? Bago 'yan at babangon tayong muli. Napakaganda. Ako, hindi matataka kung bakit marami sumusuporta kay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasi ibang klase yung branding na ginawa nila rito. Diba? At maliban doon sa branding, hindi natin po pwedeng palampasin yung ginawa nilang online disinformation. Magkakatuwang lahat yan. Magkakadugtong lahat yan. Officially, meron kang branding na ang ganda pakinggan, ang ganda sa mata, parang hindi nakikipag-away, hindi naglalaban. Pero sa underground network nila ng mga YouTube creators, nandoon yung nandoon yung dirty work. Nandoon yung mga matinding labanan kung saan disinformation, maharlika, talyano, at syempre yung dilawan plot para magsagawa ng black propaganda laban sa kanila, 'di ba? Take note kung paano eventually nung nanalo na si Bongbong Marcos, 'di ba? At tinatanong siya ng mga reporter, Mr. President, ano po bang masasabi niyo tungkol sa mga YouTube videos tungkol sa mga Talyano? Napakasimple lang sagot ni Bongbong Marcos. Sabi niya, wala pa akong naririnig tungkol sa mga gold na yan. Never, ngayon ko lang narinig yan. Never heard. Samantalang kakinabang ng todo yung kampanya niya dito sa umiikot na kwentong walang kakwenta-kwenta tungkol sa Talyano Gold. Ang daming mga umaasa na eventually ipapamahagi yung mga Talyano na yan. Tapos biglang ngayon, kung kailan nanalo ka na, biglang sasabihin mo, wala kang kaalam-alam sa mga kwentong yan. But it's the very essence of the campaign. 'Di ba? Officially wala naman talagang sinabi si Bongbong Marcos tungkol dun sa gold na yan eh. 'Di ba? Yung mga operators niya underground yung nagpapakalat nito. 'Di ba? Hindi naman neither confirm nor deny. A very classic case of political maneuvering. At yan yung mga ganyang klaseng bagay, ang mga magandang gamiting paksa pagdating sa pananaliksik hinggil sa social media, online disinformation, at iba pang mga kahintulad na paksa. Sige, medyo mahaba-haba na rin yung usapan natin tungkol dito sa artikulo ni Victor Bautista, pero papaalala ko lang muli na gamitin natin, okay, yung mga ginamit niyang sanggunian sa kanyang pananaliksik. Kung inyong papansinin, ang dami rin ng kanyang mga sanggunian, hindi lang yan 10, hindi lang yan 20, at yun naman kasi talaga ang nararapat pamantayan natin pagdating sa maayos sa pananaliksik, yung paggamit ng as many sources as possible. Sige, ngayon sa huling bahagi ng video na ito, gusto kong ituon ng inyong pansin sa isang maigsing ehersisyo. So sa susunod na isang oras, okay, bibigyan ko kayo ng isang oras para dito sa maigsing ehersisyong ito. Kasi total ito ay right shot. Hindi naman ito isang series of lectures na dakdak lang kami ng dakdak ni Professor Giang. Kaming dalawa ni Gio ay naghanda ng mga maiigsing ehersisyo para makatulong sa inyong pananaliksik. 'Di ba? Baka yung iba kasi sa inyo rito ay talagang baguhan. Zero experience pagdating sa pagsusulat ng isang journal article. At nauunawaan natin, mahirap talagang lumundag, tumalon mula sa zero papunta sa ano bang kailangan kong gawin para makapagsulat ng artikulo. Baby steps. O pwede namang hakbang-hakbang lang yung ating gagawin. So siguro, pwede nating gamitin bilang baby steps itong ating unang short exercise. Diba? At binigyan ko ito ng pamagat na writing a draft proposal o pagsulat ng borador na panukala. Huwag kayong magalala, hindi naman ito graded, hindi naman ako teacher ninyo na ibabagsak ko kayo o ipapasa. Gusto ko lamang pagnilayan ninyo itong ehersisyong ito kasi sa tingin ko ay makakatulong ito. Itong mga tanong na nilagay ko dito ay makatutulong upang makapagsimula kayong mag-isip ng paksa. Okay, hindi pa naman tayo nagsusulat talaga. Nandun pa lang tayo sa yugto kung saan mag-iisip tayo ng paksa na may kinalaman dito nga sa tema ng ating saliklinang na historical disinformation, fact-checking, and how to translate, 'di ba? Itong mga social media propaganda papunta sa isang actual
publishable research paper. So ito yung mga gusto ko sanang gawin ninyo. Number 1, pumili kayo ng isang paksa na may kaugnayan sa disinformasyong online. O siguro naman, madaling gawin yan. At kasi marami tayong makikita eh. At ipakita ko naman kanina bilang mga halimbawa, yung iba't ibang mga uri ng research articles na nalimbag na. Tandaan natin, nalimbag na yung mga yan. Pumasa na yan sa peer review. So huwag kayong matatakot na parang, ay, sir, parang pwede bang gawiting paksa ito? Parang hindi naman masyadong seryoso. Baka pagtawanan ako ng editor, baka isipin nila naglalaro lang ako kasi yung pinili kong paksa ay tungkol sa Facebook, tungkol sa Instagram, tungkol sa Twitter. Wag kayong matakot sa mga ganyang klaseng paksa kasi tinuturing na 'yan bilang mga seryosong paksa ng pananaliksik. At nakita niyo naman sa halimbawa ni Sir Kinya at Bautista, seryosong gawain ang pananaliksik hinggil sa historical disinformation. May mga actual researchers na ang kanilang ginagawa, tignan yung mga Facebook posts, tignan yung mga Twitter tweets, 'di ba? Tignan yung mga YouTube channel at alamin ano klasing mga kwento yung ipinapakalat ng ganitong klasing mga posts. So simulan natin sa paksa. Gusto ba natin tungkol sa rehimeng Marcos? Gusto ba natin tungkol sa yung panahon ng kampanya? Gusto ba natin tungkol doon sa konsepto ng dilawan? Or pwedeng hindi rin ito outright na politika. Kung medyo hindi kayo komportable na feeling nyo kasi baka bigla kayong balikan ng mga taong nasa politika at naiintindihan ko kung bakit kayo magkakaroon ng ganong klaseng hesitation. It doesn't have to be necessarily political in nature kasi disinformation can also happen, 'di ba, to non-political figures. Case in point, naalala niyo ba nangyari halimbawa kay Maggie Wilson kung saan may mga tinaguriang influencers, 'di ba, na apparently sabay-sabay nagkalat ng disinformation tungkol kay Maggie Wilson at si Maggie Wilson siya mismo yung nag-ungkat, nagsiwalat na eto, ganito yung ginawa na smear campaign sa akin. Hindi lang siya basta organic na smear, hindi siya organic na mga taong nang babash sa akin, kundi systematic na smear campaign na ginawa para pabagsakin, padumihin yung aking pangalan. So po pwedeng tungkol sa mga celebrities. Pwedeng ganyan kung yan ang mga hilig ninyo, 'di ba? O halimbawa yung mga fandom, 'di ba? Nangyayari rin 'yan na minsan yung mga fans ng ganitong halimbawa K-pop group o nung ganitong klaseng mga artista nagbabatuhan ng putik, it's still related to online disinformation, 'di ba? Or pwede ring mga produkto, 'di ba? Nangyayari rin 'yan sa mga products kung saan parang nagkakaroon ng systematic na smear campaign laban sa isang particular na produkto, or hindi rin naman necessarily kinakailangan na black propaganda. Pwede rin siyang yung effectivity halimbawa ng social media para mapaangat ang isang particular na produkto na parang dahil sa isang simpleng commercial na pinost sa Facebook, nag-viral, 'di ba? Tapos yan, biglang sumikat bigla ang pangalan nitong produktong ito. These are still related to the topic of online disinformation and online propaganda. So, hindi kinakailangang ito ay outright na political na tungkol sa isang politiko, sa presidente, sa isang senador, etc. Okay? So, pili lang ng isa. Isa lang. Okay? Hindi na kinakailangang maging superhero at pumili ng marami. Isa lang ang piliin natin. Pangalawa, ang gusto kong gawin ninyo sa ehersisyong ito ay pumili ng 5 halimbawa ng online propaganda hinggil sa inyong paksa. So kung nakapili na kayo halimbawa ng isang presidente, 'di ba? O ng isang kandidato sa pagka-presidente, o isang kongresista, o isang celebrity, o isang produkto, maari ba kayo makakuha ng 5, sabihin na nating Facebook posts, magkakaibang Facebook posts na konektado do sa paksang napili, o 5 tweets na parang pare-pareho yung sinasabi nila eh. Diba? O 5 YouTube videos. Okay. Or pwede rin namang hindi pare-pareho ng genre o hindi pare-pareho ng platform. Pwedeng meron kang IG post, meron kang isang TikTok video, meron kang isang tweet, 'di ba? Mula sa isang influencer, tas
gusto nyo ipakita na, uy, medyo coordinated ito ah. 'Di ba parang may same branding, mga same hashtags, halos pareho minsan ng petsa at ng oras ng pagpo-post. Parang nakakaamoy ako dito ng systematic na uri ng ng pagkapakalat ng impormasyon. Pero 5 lang, okay? Limitahan lang natin sa 5. Kung gusto mong gawin mas marami, fine. Pero para sa akin, ang minimum dito ay 5. Sa tingin ko sapat na iyan para magawa yung pangatlong bahagi ng ating ehersisyo. At ano yung pangatlong bahagi? Pili kayo ng 3 dito. Okay? Kung pwede nyo rin gawin yung parehong 3, pero para sa akin, kahit isa lang sa 3 ay okay na. Sapat na yan. Ano-ano yung mga pwede nyo pagpilian? Letter A, pwede nyong gamitin bilang tanong kapag nakuha nyo na yung limang halimbawa, anong naratibo ang nais ipakita ng 5 halimbawang nakuha ninyo? Okay? Kanina, dun sa mga halimbawa natin, di ba napalitaw natin ano yung mga naratibo sa mga kwento? Tandaan natin na yung mga imahe, yung mga larawan, yung mga Facebook posts, yung mga tweets, hindi lang sila contained eh. Madalas sila ay bahagi ng isang mas malawak overarching na kwento, isang naratibo, 'di ba? Isang mas mahabang script, 'di ba? Na meron silang gustong value o gustong characteristic na palitawin, halimbawa para sa isang kandidato sinusuportahan, o 'di ba pangit na ugali na gustong ipakita sa isang kandidato o isang celebrity o personalidad na gusto nilang siraan. So yun ngayon yung tanong na gusto kong sagutin ninyo. Kung pipiliin niyo yung letter A, anong kwento, anong naratibo ang gustong ipakita nitong 5 halimbawa na nakuha? Or kung hindi nyo trip yun, letter B. Ito ang tanong ng letter B. Ano-anong elemento ang pare-pareho sa mga halimbawa? Diba? Kung pwedeng wala muna kayo nakikitang naratibo, parang hindi kayo masyadong kumbinsido na may overarching narrative. Kung wala, edi baka pwedeng magsimula tayo doon sa mga elemento. Ano-ano yung mga nakikita ninyong litaw na pagkakapare-pareho? Same hashtags, same color template. Mahalaga yan, ha? Mahalaga yung mga color palette na iyan. 'Di ba? Lalong-lalo na nung panahon ng political campaign o kung produkto yung kanilang gustong ibandera, critical yung pagtingin. Anong color palette yung ginagamit itong mga ito? Diba? O kung may mga particular na iconography, parang bakit palaging may agila dito sa mga posts na ito, or parang may certain logo na pare-pareho, 'di ba? Or kunwari post, 'di ba? Pwede rin siyang itsura ng muka, 'di ba? Especially pag black propaganda, pag black propaganda siya, ang nakikita nating itsura ng muka na ginagamit, yung alam mo, yung mga unflattering na pose, yung mga nakuhanan in the middle of speaking, tas ang pangit ng buka ng bibig, 'di ba? Parang saliwa yung muka yung itsura ng mata. Bakit kaya yan yung pinili nila? 'Di ba? At bakit lumilitaw siya ng pagkakasunod pare-pareho dito sa mga posts na ito sa social media? Or sa kaso ng mga audio visual po, halimbawa TikTok o YouTube, bakit ganito yung mga tunog na pinipili nila? 'Di ba? Bakit ganito yung tono? Ito ba ay upbeat? 'Di ba? Ito ba ay parang classical music? O 'di ba? O parang yung background music sa mga, alam mo yun, yung mga mythical na uri o yung mga epic na uri ng pelikula, 'di ba? Minsan may mga ganyan eh, may mga ganyang klaseng elemento na hindi rin makikita sa mga image posts sa Facebook or sa Instagram, 'di ba? Pag kumuha tayo ng YouTube video o ng TikTok video, doon nagkakaroon ng tawag nito, nagkakaroon ng auditory element. But critical din 'yan na masuri. O kung hindi rin kayo, ninyo rin bet yung letrang B, pwede namang letrang C. Di ba? Ano-anong komento ang nakuha ng mga halimbawa? Critical din iyan. Di ba? Hindi natin po pwedeng tanggalin sa kwento yung mga komento. Kasi bahagi ito ng pagpapakalat ng naratibo. Di ba? Pag may pinost halimbawa tungkol sa isang pro-Marcos
na Facebook post, magandang basahin. Sino yung mga nagko-komento? Diba? Yung mga nagko-komento ba niyan ay pare-pareho din yung kanilang mga sinasabi? Diba? Anong reacts ang meron sila? Magandang bilangin din yung mga counter na nandiyan sa mga Facebook post. Puro ba heart reacts? Angry reacts? Diba? Sino mga nag-share? At kung yung mga nag-share ba ay pag nag-quote retweet sila o kapag nag-Facebook share ba sila, meron silang idinadagdag na added text doon sa kanilang mga retweets o di kaya sa kanilang mga reshares, di ba? Yan ay mga elemento na maaari nating suriin sa ating mga pananaliksik. Sila ba ay nagmumura? 'Di ba? Sila ba ay may particular na tono? 'Di ba? Especially nung panahon ng kampanya, may mga branding din yung mga supporters na yan 'Di ba? Since 2016 may mga branding na mga disente kami yung mga gumagawa ng ganito, 'di ba? Or yung may mga palamura, 'di ba? Pero okay lang yung palamura kasi natural, napapakita na hindi kami plastic. May mga ganyang klaseng kwento na magiging maslantad kapag tayo ay nagsusuri ng mga komento rin doon sa social media posts. Sayan. So tatlong pagpipilian, kailangan lang pumili ng isa, pero kung gusto nyo more than one, pwedeng dalawa, o kung talagang ginanahan kayo, pwedeng tatlo. Ang akin lang naman ay magandang pagsimulan ng pananaliksik itong mga tatlong tanong na inilagay ko rito sa ating ehersisyo. At bilang panghuli, at tingin ko, hindi natin po pwedeng palampasin itong huling tanong na ito, question number 4. Paano naiiba ang iyong pagsusuri mula sa dalawang artikulong tinalakay sa video? Diba? Yung dalawang artikulo ay yung artikulo ni na Sir Kinya at ni Bautista. By the way, yung artikulo ay in-upload ko doon sa Google Drive. So, pwede nyo itong gamitin. Okay? Hingin sa mga organizers yung kopya. Pwede nyo gamitin yan. Huwag nyo na lamang isi-circulate kasi actually hindi for public dissemination. For instructional purposes lamang yan. Pero yan, okay? Maaari ninyong gamitin para sa inyong personal na pananaliksik. Ang sa akin kasi dito ay tandaan natin na ang long-term goal ay eventually makapagpasa ng isang artikulo, ng isang manuskrito sa isang academic journal and eventually, di ba, fingers crossed, ma-accept, ma-publish ang inyong ipinasang papel pananaliksik. Tandaan kasi natin na madalas ang mga journal editors ay naghahanap ng something original. Di ba? Pwedeng maganda yung pananaliksik mo. Pwedeng ang galing-galing ng argumento mo. Pero pag napansin ng journal editor na inabasa ko na yan sa isang ganitong klaseng sanaysay. Sinabi na yan ni Sir Kinya. Sinabi na yan ni Bautista. Sinabi na yan ng ganitong klaseng researcher 10 years ago. So bakit ko kailangan i-publish yan? Kaya mahalaga itong tanong bilang 4. Kasi kailangan ninyo ring patunayan doon sa editor ng pagpapasahan yung journal na yung inyong ginagawang pananaliksik ay hindi pa nagagawa ng iba. Pwedeng pareho kayo ng paksa. No problem. Pwedeng, kunwari, gagamitin nyo yung paksa ni Sir Kinya na gusto ko rin magsaliksik tungkol sa necropolitics and social media images. Walang problema kung pareho kayo ng paksa ni Sir Kinya. Pero, ang titignan ng journal editor ay paano naiiba yung atake ninyo kay Sir Kinya. Kasi si Sir Kinya, ganito yung balangkas niya, ganito yung argumento niya, ganito yung atake niya sa artikulo. Kung masasagutin nyo sa number 4, di ba? Convincingly na ang atake ninyo, na yung argumento ninyo, yung metodolohiya at balangkas ninyo ay iba kay Sir Kinya kahit pareho kayo ng paksa, okay na okay yan. Kasi magkakaroon ngayon ng dahilan yung journal editor para sabihin, may maiaambag na bago itong ipinasang manuskrito sa aming journal. Pwede itong ipakita sa ibang reviewers, tignan nila, siya sa atin, tama ba yung mga sinulat nila, and eventually, maililimbag bilang isang ganap na journal article. So, ayun na nga. Sana ay makatulong sa inyo itong ehersisyong ito. Siguro ay sapat naman ang 1 oras para sa ehersisyo. Hindi naman kinakailangang mahabang-mahaba, very comprehensive. Siguro magtatanong ako mamaya,
ng ilang mga voluntaryo na nais magbahagi ng kanilang mga nagawa, ng kanilang mga sagot sa questions 1, 2, 3, and 4. Para tayo-tayo rin mismo, kayo-kayo rin ay matuto mula sa isa't isa at hindi lang ako ang nagbabahagi sa inyo. Sigurado ako na kayo mismo bilang mga participants ay meron rin kayong mapupulot na aral mula sa isa't isa kung kayo ay bukas na magbahagi ng inyong sariling mga kaalaman. Kaya sana ay nakatulong itong ehersisyong ito, itong maiksing video na ito. Kung may mga tanong ay maaari ninyong itanong sa akin pagkatapos ng 1 hour writing exercise. So yun lamang, maraming salamat at magandang